our beloved Boss Mike Cervera. Organized Crime Commission ang kinaroroonan ni Attorney Harry Roque na pinaniniwalaang nagtatago na sa ibang bansa upang makaiwas sa investigasyon ng Quad Committee kaugnay sa issue ng Philippine Offshore Gaming Operators. Sa press briefing sa Malacanang, sinabi ni PAOK spokesperson Dr. Winston Casio na mayroon na silang intelligence report sa kinaroroonan ni Roque, subalit hindi pa maaaring ihayag sa ngayon. Nako, yan mga kababayan Baka tanungin nyo ko kung nasaan. Sabi rito, opo ay hindi pa pwedeng ihayag kung nasaan, baka mamaya mga kababayan ay mapaso o mausog pa. Oo, at makapagtago pang muli itong hinayupak na to. Okay, tuloy. Meron anyang counterpart ang PAOK na nagbibigay ng impormasyon sa kinaroroonan ng dating presidential spokesman at isusumiti nila ang kanilang impormasyon sa tamang ahensya at sa tamang pagkakataon. Si Roque ay iniuugnay sa Pogo Hub sa Pampanga kasunod ng investigasyon sa Quad Committee ng Kamara. Ronnie Ramos, Abante. Yan, mga kababayan. So mga kababayan ko, hindi naman lingid sa inyong kaalaman na itong si Roque ay kasagsagan ng investigasyon ng Quad Committee. Abay, eto po ay umiska po. Oo, nang walang paalam. Parang si Sara lang, umiiska po nang hindi nagpapaalam. So ngayon, mga kababayan ko, eto na nga at natutukoy na. Dahil nga sa hindi paghinto ng ating mga kinaukulan, patungkol nga dito kung saan ito nagtatago. Dahil po itong si Roque, kailangan pong humarap ito dito sa korte natin at syempre sa Quad Committee. Mga kababayan, dahil nga po ito, mga kababayan, ay nung nabusisi ang alin, mga kababayan, ang kanyang bank accounts. Bakit ho? Abay biglang lumobo ng kelaki-laki. So yan din po, mga kababayan, ang pinagdudahan ng karamihan na itong si Sara, kapag ka po ito ay naumpisahan na ang kanyang impeachment trial, mga kababayan, abay, baka ito ang mangyari. Marami tayong madidiskubre na mga napakalalaking perang halaga na kung saan-saan napupunta. Tandaan nyo, mga kababayan, kung si Roque nga nadiskubre napakaraming pera na hindi niya maipaliwanag yung vice presidente, anak pa kaya ng presidente? Sige nga po, anak ng dating presidente at vice presidente, mga kababayan ko. So yan po ang pinangangambahan at pinagdududahan din ng karamihan. Nako, kayo po ba, mga kababayan, ano po ba ang inyong pakiramdam at opinyong pananaw sa mga nangyayari dito kay Roque at kay Sara? Magkakaroon ba ng pagkakahalintulad? Parehas kaya sila na maraming pera sa bank account? Nako, grabe mga kababayan. Sige, busisiin na natin para mabilis. Pasok! Tukoy na ng Presidential Anti-Organized Crime Commission ang kinaroroonan ni Attorney Harry Roque na pinaniniwalaang nagtatago na sa ibang bansa upang makaiwas sa investigasyon ng Quad Committee kaugnay sa issue ng Philippine Offshore Gaming Operators. Nako, opo, ayan na. Nagtatago. Susana Greganda, hindi po pinagbibili ito, pinamimigay po. Pinamimigay. Ngayon, kung gusto nyo po niyan, teka lang, tatanungin ko muna kung meron pa po sila, kung kaya pa nilang magpahabol ng sobra kung gusto nyong bumili. Pero ngayon po kasi, ito po libre. Nililiwanag ko lang po, paubos mo muna natin yung 200. 200 po yung pinamimigay ko pong ito. At itong t-shirt na po ito, abay, hindi po basta-basta, Opo, hindi po basta-basta. Eto na, tuloy. Ayun na nga, mga kababayan. Sa ibang bansa upang makaiwas sa investigasyon ng Quad Committee kaugnay sa issue ng Philippine Offshore Gaming Operators. Kaya nga po yung pinagdudahan na itong si Roque ang naging tulay at siya yung mga nag-facilitate ng mga pogo dito sa may Bamban at saka saan, sa Porac. Kita nyo naman magkalapit lang yan. So mga kababayan ko, ito na yung naging naging marka. Na itong si Roque, abay talagang may kinalaman, malaki ang kinalaman. Patungkol nga dito, siya naging illegal na pogo sa ating bansa. Kung mapapansin ninyo, lagi rin naman itong bukang bibig ng Pangulo na sinasabi na ginawang ginahasa
at ginawa tayong tanga ng mga pogo operator na to. Kabilang nga po etong sino? Si Harry Roque. Opo mga kababayan. Tuloy. Sa press briefing sa Malacanang, sinabi ni PAOK spokesperson Dr. Winston Casio na meron na silang intelligence report sa kinaroroonan ni Roque. Subalit, Ay, buti naman mga kababayan, hindi naman namin kailangan malaman kung nasaan yan. Dahil yung mga Pilipino, hindi naman yan mahuhuli. Di po ba mga kababayan? So yung mga kinaukulan na lang ang bahala dyan. Kung kailangan confidential yung mga impormasyon, abay gawin ninyo. Pero yung pagbabalita namin, dahil binalita nyo naman, dapat nga hindi yan binabalita, Pero mga kababayan, syempre kailangan din nating malaman. Baka sabihin ng mga karamihan ng ating mga kababayan, etong si Roque ay hindi na inaasikaso. So tama lang din naman na nagbibigay sila ng updates dito, di kay Roque, no? Kamakailan nga, di ba? Kamakailan. Nung nakaraang taon, mga kababayan, ito'y umiska po habang kasagsagan ng investigasyon, hearing ng Quad Committee. Opo, eto na. hindi pa maaaring ihayag. Sa ngayon, meron anyang counterpart ang PAOK na nagbibigay ng impormasyon sa kinaroroonan ng dating presidential spokesman at isusumiti nila ang kanilang impormasyon sa tamang ahensya at sa tamang ayan na nga mga kababayan. So may nagbibigay na po ng mga impormasyon patungkol sa kanyang kinaroroonan, yung kanyang eksaktong lokasyon. So ibig sabihin mga kababayan, eto tinatrabaho talaga to ng gusto, Ang pinagtataka ko, si Tebes, nahuli nila at nalaman nila kung saan nagpunta. Etong kataba-taba, kalaki-laki, mga kababayan. Yung tiyan yan, mga kababayan, parang tiyan ni Marcoleta, tapos sasabihin, naghihirap sila, ganun daw talaga. Pag malaki tiyan, naghihirap Ngayon, mga kababayan, eto na. Sana naman, sa mabilis na panahon, sa Dagli, karaka-raka na dapat. Na mahuli na to para maiharap na sa korte. Kung saan pa man na dapat magbigay ito ng eksplenasyon, mga kababayan. Isa po ito sa sa isang matinding gumawa ng fake news. Opo, sobra ito gumawa ng fake news si Roque, mga kababayan. Alfredo Garabilio, opo. Sige, eto na. Tuloy. Pagkakataon, si Roque ay iniuugnay sa Pogo Hub sa Pampanga kasunod ng investigasyon sa Quad Committee ng Kamara. Yan nga po mga kababayan. Grabe tagal na rin hindi nakikita si Roque sa Pilipinas, Alam mo naman kay tapang-tapang pero nung inimbestigahan, ayun. Bigla na lang naglahong parang pula, Grabe. Sabi ni Arnold Lopez, 601 pa lang daw yung nagla-like. Kakalahati pa lang, mas marami pa yung nanonood. 1.3 na tayo magwa 1.4 na. Baka naman po mga kababayan, huwag nyo na ipagkait yung pagla-like ninyo. Mahalagang bagay po yan. The more like, the more views, the more share, the more subscriber. Mga kababayan, maraming mararating yan. Maraming matutulungan. Kahit pa paano sa ating abot ng kakayanan, ay gagawin po natin yan kahit paano man lang, maliliit na bagay, jacket, t-shirt, sombrero, susunod towel, para makumpleto. Para naman maalala nyo ako lagi, kahit na hindi na ako nagbablog, kasi alam nyo naman ako, di ba? Minsan nawawalang bigla Kasi mga kababayan, talagang minsan hindi ko kayang pagsabayin yung negosyo at yung pagbablog ko. Kasi ako, sa mga ginagawa ko, gusto ko, dedicated ako. Hindi po ako yung tao na pag naisipan lang. Kapag ginawa, kailangan tuloy-tuloy. Ganon. Kasi hindi ho natin makakamit yung ating nais. Hangarin. Kung tayo paminsan-minsan lang. Di po ba? Lalo na't mga kababayan, meron po tayong iniingatan at sinusundan na algorithm dito sa YouTube. Po, mga kababayan ko? Yun! So, eto na. Yan po ang update kay Harry Roque Masuba. Our beloved Boss Mike Severa.